Giant cheesecake! Ito na nga at nakagawa na rin tayo sa wakas. Isa rin to sa usong-uso sa mga wedding cake bukod sa slab cakes. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. First, para sa cake board na ginamit natin dito. So, nag-DIY lang tayo ng styroboard. Ganito rin yung mga styroboards na ginagamit ko sa slab cake. So, ngayon naman, ika-cut natin to ng 20-inch diameter. Pabilog kasi nga 16 inches yung cheesecake natin. So gumamit ako dito ng compass para makapag-trace or makapag-drawing ako ng bilog bago ko siya ika-cut using cutter. Sa totoo lang, marami talaga nag-i-inquire sa akin about sa ganitong klaseng cake para sa wedding. Kaso hindi talaga ako makapag-coat ng maayos kasi nga hindi ko alam kung paano ang costing. Kaya ito at nag-try nga ako nito. After natin makat yung styro, ito at lalagyan natin siya ng food grade corrugated plastic. Ito rin yung ginagamit ko sa mga DIY cake boards ng slab cake. After natin makat, ididikit ko na siya sa styro board using double-sided tape. So, hindi masyado maganda yung pagkaka-cut ng styro board ko dito ha. Since para sa amin lang naman to, kaya ayan, tinry ko lang naman to. So, ang pinaka-size na nga nito ay 20 inch in diameter and then 1 inch yung kapal ng ating styroboard. And then, tatakpan naman natin siya ng waterproof na wall sticker. Same din ito sa ginagamit ko sa mga DIY cake board ng slab cakes. Medyo mas matrabaho ito and mas challenging gumawa ng ganitong DIY na round cake board. Siguro kapag may mag-order talaga sa akin ng ganito, mag-i-explore pa ako na iba pang material na pwedeng gamitin para sa cake board ng ganitong klaseng cake. So ito na yung nagawa nating DIY giant cake board. At ito na rin yung ating giant cheesecake. So hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa yung pag-bake ng cheesecake. Pero yung baking pan natin dyan ay 16 inches and then dalawang recipe ng cheesecake ang ginamit ko. So parang 1 kilong cheesecake at 2 all-purpose cream yung ginamit ko dyan. So, ang nipis niya, di ba? So, akala ko okay na yung 2 recipe. So, kulang pa pala siya. Next time, mga 3 hanggang 4 na batch ng recipe ng cheesecake ang gagamitin natin para sa 16-inch na baking pan para mas makapal siya. Then, magko-cover tayo ng cream cheese frosting para dito sa ating cake. So, ACC whipping cream to na nilagyan ko rin ng cream cheese. And sobrang perfect nito sa cheesecake. First time ko maglagay ng frosting sa cheesecake mismo and ang sarap pala nito. Sobrang bagay pala na may ganito rin na frosting, ang pinaka-cheesecake mismo. So para pala to sa birthday ng anak ko. And ito at nasa resort na nga kami nito. And ang challenge ay nakalimutan ko ang piping bag at yung mga piping tips na gagamitin ko para sa mga borders nito. So syempre pagaganahin natin yung utak natin. So ito gumamit ako ng plastic labo. Dahil alam ko manipis nga ito at may tendency sumabog siya kapag pinapipe ko na siya. So dinalawa ko yan. Tapos syempre kinat ko din yung dulo niyan para sana maging star tip sana yung kalalabasan. Kaso ayan, wala siyang design pero at least nakapag-pipe tayo ng borders. Nahinahin lang ako kasi perfect na sana itong giant cheesecake ko with vintage design. Kaso ayan, pero at least 'di ba nagawa natin ng paraan. So ito na siya, hindi nga lang talaga naging perfect yung mga borders natin. So ito na, dito na tayo sa exciting part. Ito na yung mga strawberries. Tingnan niyo naman yung presyo niya, 300 para sa isang ganito. And hindi ko talaga alam kung gaano karaming strawberries yung magagamit ko dito. So 4 lang na ganito yung binili ko. Grabe sa strawberries pa lang. Last week nagtingin ako 200 plus lang ito. Ngayon 300 plus na. Lahat daw talaga tumaas ang presyo. So imagine strawberries pa lang magkano na. Magkano kaya natin to ipa-price, 'di ba? So dito pa lang nakikita kong hindi nakakasya yung mga strawberries ko kaya ang ginawa ko, chinap ko na lang yung iba. And then in-scatter ko na lang nagkagaya ng ganito. So there, ito na ang ating giant cheesecake. So binrush ko rin pala to ng corn syrup para magdagdag din ng sweetness sa ating strawberries and at the same time para maging shiny din siya. So ito ang my birthday na si Summer. Mula first birthday niya ginagawan ko na siya ng cake and now 11 years old na siya. So ito yung kanyang pang 11th birthday cake. So kung gusto mo rin ng ganitong klaseng cake, mag-PM lang po kayo. And I think ready na tayo mag-accept ng order ng ganitong klaseng cake.